at sa ating ngayong gabi. Amen. Pastor Jess, reminder lang po sa record po. Okay, so purihin po ang Panginoon at magandang gabi muli sa inyong lahat. Okay, so ihanda ko lang po yung akin pong slide. Okay. So, purihin po ang Panginoon. So, nakikita niyo po yung aking slides? Amen po. Okay. So, ang ating pag-usapan ngayon is another parable, important parable ng ating Panginoong Yesus. At ito yung the parable of the wedding banquet. Alam naman natin mga kapatid na sa lahat ng mga parables ng Panginoon, ang central theme ay lagi ay ang kingdom ng Diyos. Okay? So, iyan yung theme kung bakit dumating ang Panginoong Yesus sa lahat ng kanyang mga teachings, not only in the parables, but also through the whole Gospels. So, yun po yung laging dinideclare, yung advent ng kingdom of God. So, yan po yung the very purpose kung bakit pumunta ang Panginoong Yesus, not only to die on the cross for our sins, but also to redeem the world and ultimately establish His kingdom. Okay, so yan po yung scope ng purpose ng coming ni Christ. So, ang focus lagi mga kapatid ay yung kingdom of God, its significance, at kung sino-sino yung mag-i-inherit ng kingdom na ito. So sa may parable nating pag-usapan ngayon ay kinompare ang parable, ang kingdom of God sa invitation ng isang royal wedding banquet. Okay? Try to imagine mga kapatid na kayo ay inimbitahan ng isang royal wedding. So, ibig sabihin ng royal wedding, ang nag-invite sa iyo ay hindi ordinaryong tao. Mismo yung hari. So, ang nag-invite at sa tingin ninyo, papaano kaya kayo magre-respond? Ano ang gagawin mo kung ikaw ay isa ka sa imbitado ng hari? Papaano ka magre-respond? Ikaw ba ay magiging excited or reluctant? Siguro naman lahat tayo ay nasubukan na nating dumalo sa mga kasalan. May nadadaluhan tayong kasalan na simple lang, may nadadaluhan tayong mga kasalan na talagang grande. Okay, so nakita natin kapag medyo grande ang kasal, may RSVP pa yan, at talagang selected persons lang talaga yung mga naiimbitahan, yung pinapadalahan ng RSVP. So dito ay royal wedding. So, ano kaya ang magiging effect doon sa nag-invite sa iyo na hari kung yung kanyang personal invitation sa iyo ay i-decline mo? Kasi hindi ordinaryong tao yung nag-i-invite sa iyo. It is a king. So, unfortunately, mga kapatid, yan po ay yung mga kaganapan sa may parable na atin pong matutunghayan sa gabing ito. Sa may Matthew chapter 22, verses 1 to 14. Okay. So ang parable po na ito mga kapatid was addressed to both Jews and the Gentile believers. So kabilang tayo sa mga Gentile believer. So when we talk about Jews, sila po yung talagang chosen nation, yung Israel. Okay, sila yung talagang unang-unang inimbitahan ng Panginoon sa kanyang kaharian. And then tayo yung kumbaga yung sumunod na inimbitahan dahil tumanggi yung unang inimbitahan. Okay. So ang unang-unang goal nito ay ipinapakita rito yung papaano yung
yung apostate Jews na nireject nila yung invitation ng Diyos sa pamamagitan ng pagpipreach ng Panginoon ng Ebanghelyo. Secondarily, it also warns those who profess faith, no? Yung mga Gentiles tayo, those who profess faith in Christ Jesus, na examine natin ang mga sarili natin kung talaga bang tayo ba talaga ay kabilang sa pananampalataya. Okay, kasi dito ang pinaka-bottom line ng parable ay ipinapakita rito na ang king, which represents God the Father, ay binivisit niya ang lahat ng mga invited sa kingdom of God. Okay, let's proceed. So ito po yung mga talata. So in verses 1 to 3, Jesus spoke to them again in parable, saying, "The kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast for his son. And he sent out his slaves to call those who had been invited to the wedding feast, and they were unwilling to come." Verse 4, again, he sent out other slaves, saying, "Tell those who have been invited, behold, I have prepared my dinner. My oxen and my fattened livestock are all butchered, and everything is ready. Come to the wedding feast." But they paid no attention and went their way, one to his own farm, another to his business, and the rest seized his slaves and mistreated them and killed them. But the king was enraged, and he sent his armies and destroyed those murderers and set their city on fire. Then he said to his slaves, "The wedding is ready, but those who were invited were not worthy." Verse 9, "Go therefore to the main highways, and as many as you find there, invite to the wedding feast." So those slaves went out into the streets and gathered together all they found, both evil and good, and the wedding hall was filled with dinner guests. Verse 11, "But when the king came in to look after the dinner guests, he saw a man there who was not dressed in wedding clothes. And he said to him, 'Friend, how did you come here without wedding clothes?' And the man was speechless. Then the king said to the servants, 'Bind him hand and foot, and throw him into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth.'" And then finally in verse 14, the final message of the Lord, "For many are called, but few are chosen." Tayo po ay sumaglit na manalangin. Ama, kami po ay nagpapasalamat na kami ay muli binigyan mo ng pagkakataon na makapakinig ng iyong mga salita. Lord, let the Holy Spirit teach us tonight, O Lord, and open our hearts and our minds that we may perceive your truth, your message, O Lord God, and teach us to humble and tremble before your word. Father God, we thank you, O Lord God, for giving us instructions tonight. Open our hearts and our ears and our eyes. And thank you, O Lord, for giving us hope and a future through your word. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay, so isa-isahin po natin yung nilalaman ng parable. Okay, so sa verse 1 to 3, so Jesus spoke to them in parable saying, "The kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast for his son." Ayan, So, si Jesse Raskin screen na kasama ko sa Baguio ito nung araw. okay. Oo. Diyan po kami. Kapatid, pwede pong Nandun daw paki-turn off po si- yung microphone.
Opo, Brother Greg. Opo, yan. Naka-open po kasi mga microphone ninyo. Okay, so purihin po. Thank you po. Okay. So, balik po tayo. Okay. Sister Joy, paki-assist mo na lang ako. Sister Amen po, Joy. Pastor. Yes Oo. po. Pakipatay na lang po yung mga, kung merong naka-open na mga microphone, paki-mute na lang po sila. Okay, thank you Amen. po. Para dire-diretso po tayo. So, yung king, siya po yung si God the Father na nag-host ng invitation, at yung Son ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon na sinugo niya dito sa lupa upang tawagin tayo na magsisi sa ating mga kasalanan at manumbalik sa Diyos. So yun po yung wedding upang tayo ay mapabilang sa kaharian ng Panginoon. So the invited ones, unang-una yung God's chosen nation, walang iba kung hindi ang bayang Israel. Sila yung unang-unang mga tao na supposedly sila yung the very first one to receive the great salvation kasi sila yung chosen nation, yung Israel. Okay? Sa kanila ibinigay ang oracle, sa kanila lumabas ang lahat ng mga man of God in the Bible, sa kanila binigay ang covenant, sa kanila binigay ang law. So, kaya sila yung unang-unang inimbitahan ng Panginoon na makapasok sana doon sa kanyang kaharian. Okay? Kaya lang nakakalungkot, ano? Sabi rito sa may verse 3, and he sent out his slaves to call those who have been invited, ang mga Israelites, to the wedding feast, but they are unwilling to come. So yun yung nakakalungkot. No, na sila mismo, sila dapat yun eh. Kaya nakita naman natin, ano, kung kayo ay nagbabasa ng gospel, makikita ninyo yung kanilang yung kailang reaction nung dumating si Jesus. Talagang they rejected him. Okay? So, they are willing to come, they refuse to listen to the gospel of salvation, and they rejected Christ as their king and refused to enter into the kingdom of God. Pero ang Panginoon hindi kaagad siya nag-give up despite ang negative attitude ng bayang Israel. So again, he sent out another slave saying, tell those who have been invited, behold, I have prepared my dinner. My oxen and my fattened livestock, they are all butchered and everything is ready. Come to the wedding feast. So ibig sabihin na i-prepare na lahat ng Panginoon yung lahat ng mga bagay na naihanda niya before the foundation of the world upang ang kanyang bayan ay makinabang sa mga pagpapalang inihanda ng Diyos since the foundation of the earth. Yun po yung ibig sabihin dito na figuratively kinumpara doon sa alam mo yung parang handaan. Pero iyan po ay tumutukoy sa lahat ng blessings na inihanda ng Panginoon natatanggapin sana ng mga invited na inimbitahan sa kanyang kaharian. Kaya lang ang Israel ang attitude nila ganito. But they paid no attention. Kanina sabi roon, they are unwilling to come. Now, they paid no attention and there went their way. One to his own farm, another to his business, and the rest seized his slave and mistreated them. And worse, yung iba pinatay pa nila. Actually, ganyan-ganyan ang naging treatment nila. Si God, nag-send siya sa iba't ibang henerasyon ng mga propeta sa Israel upang tawagin silang manumbalik sa Diyos kasi backslidden na sila eh. Backslidden ng Israel sa mahabang panahon at nagpapadala ang Diyos ng maraming mga prophets. Pero ano ang ginawa nila sa mga prophets? Pinagpapatay nila. Di ba? Yung iba ministret nila. Exactly kung ano yung sinasabi rito, ganun ang ginawa nila. Ganun lang tinrato ang lahat ng mga lingkod ng Panginoon. Ang pinakahuling prophet na sinend ay si John the Baptist. So anong ginawa nila kay John the Baptist? Pinakulong nila dahil nga si John the Baptist, ina-expose niya yung si Herodias, yung asawa ng kapatid ni Herod, si Philip, asawa yun ng hipag niya yun si Herodias
inaasawa din ni King Herod. So, ine-expose ni John the Baptist yung kanyang kasalanan, kaya naggalit si Herodias, pinakulong niya kasi nasa kapangyarihan sila. Ngayon, si King Herod, takot siya na ayaw niyang ipapatay si John the Baptist. Kaya lang kasi gusto niya makinig sa mga preaching ni John the Baptist, kaya lang etong kanyang makapangyarihan na nabuyo siya nung kanyang mistress, etong si Herodias, na nung araw na yon ay ibigay sa kanya yung ulo ni John the Baptist. So siya yung huling-huling martyr na prophet na pinatay aside from the Lord Jesus Christ. Then finally, dumating si Jesus Christ. And then nagturo, nakita naman ninyo, kinamuhian siya, ilang beses siyang inattempt na patayin, pero pagdating ng takdang panahon, ayun na. So na-crucify nila si Jesus Christ, ginawa nila lahat ng kanilang minak nila si Jesus Christ, ni-reject nila si Jesus Christ, at lahat ng gusto lang gawin, ginawa nila. Brutally, pinatay nila yung pinakaanak ng king, sa may parable. So, lahat ng false accusations ginawa nila to persecute Christ and eventually murdered him brutally because of preaching the gospel to them. Pero kung titignan mo yung content ng gospel, na nanawagan si Jesus for repentance upang sila ay manumbalik sa Panginoon upang ma-receive nila yung totoong kingdom. Kaya lang, ganon ang naging reaction nila. They rejected Christ and definitely they rejected the kingdom na sanang magdadala sa kanila ng totoong blessing. Okay. Ngayon, iniyakan sila ni Jesus nung time na bago ma-crucify si Jesus, ito yung narrative sa may Matthew chapter 23. Sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those who were sent to her. How often I wanted to gather your children together, the way a hen gathers her chicks under her wings, and you were unwilling. So nakita niyo yung word no? Kanina nakita natin sa may parable yun They are unwilling. Binibigyan na sila ng Diyos ng lahat ng pagkakataon. Ang haba ng pasensya ng Diyos sa bayang Israel. Natawagin siya ng manumbalik. But they are unwilling, sabi ng Panginoon. So therefore, na-pronounce na ni Jesus yung judgment sa kanya. Yung coming judgment. Behold, tatandaan natin ito pong mga panahon nito, 33 AD, nung si Jesus ay nag-minister from 30 AD to 33 AD. Mga panahon ngayon, 3 years and a half na nagturo siya sa bayang ito ng Israel. Behold, your house is being left to you desolate. Yan ang sinasabi sa Matthew 24 na desolation, na gagawin sa templo ng Panginoon. For I say to you from now on, you will not see me until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. So ito po ay 33 AD nung na-pronounce ni Jesus yung judgment na darating sa bayang Israel, at ito po ay bumagsak nung 70 AD. Yan na po, yung destruction ng Jerusalem. Dinestroy ng Roman Empire yung ipinagmamalaki nilang holy city. Dinestroy ng Roman Empire yung kailang ipinagmamalaki na holy temple. Lahat dinestroy ng Roman Empire. Sinunog ang lahat ng mga major structures na pinangahawakan ng Israel, at ang daming namatay. At ang mga natira pinalaya sa may land of Israel for more than 1,000 years. Na natili silang in exile. Yung tinatawag na diaspora, kaya yung mga Israelita noon, na-disperse sila sa Europe, doon na sila nag-multiply sa Europe. May napunta sa Britain, sa Poland, sa Russia, in different parts of Europe. Nagtagal sila doon kasi mula nung pinalaya sila ng Roman Empire. Kahit anong bumagsak ang Roman Empire noong 469 AD, hindi pa rin sila nakabalik. Tapos pagkatapos ng Roman Empire, yung Holy Roman Empire, hindi rin sila nakabalik noon sa kailang bayan kasi
desolate na desolate ang ano noon, ang ang Jerusalem noon. And then nung habang wala sila, habang sila ay nasa exile, no, sa ibang mga bansa, doon tumira yung mga Palestinian. Okay? Kaya ngayon, kiniklaim ng Palestinian na territory din nila yan. Kasi sila yung nag-occupy nung panahon na bakante ito. Nakabalik lang ang Israel noong 1946. Kung alam niyo yung history, yan yung pinaglalabanan nila ngayon. Pero dahil, alam mo, talaga makakabalik sila kasi promise yun ng Panginoon eh. Yang lupang iyan, yang Israel, kanila yan. Binigay ng Diyos sa kanila. At ang pangako din ng Panginoon, babalikan niya ang Israel. So darating ang time, ang buong Israel ay manunumbalik din sa Diyos, tatanggapin din nila si Jesus na Panginoon. Pero sa ngayon, ang kalagayan ng Israel, hindi pa ganon. Majority pa rin ng Israel ay unbelievers. They rejected pa rin si Christ magpahanggang ngayon. Pero marami na ang inaabot ng Panginoon na mga Hudyo. Kung kayo po ay manood ng YouTube channel, meron doon yung One for Israel. Sila ay puro mga Jews na Christian. Mga kilalang tao din, mga scientists, mga matataas na mga tao yung mga nandoon. So ibig sabihin, nag-i-start na ang Panginoon na i-gather sila. Kasi yun yung sinasabi sa Isaiah eh. For example, in Isaiah chapter 9 verse 27, Isaiah cries out concerning Israel. Though the number of the sons of Israel be like the sand of the sea, it is the remnant that will be saved. Verse 28, for the Lord will execute his word on the earth thoroughly and quickly. And just as Isaiah foretold, unless the Lord of Sabaoth had left to us a posterity, we would have become like Sodom and we would have been resembled like Gomorrah. Buti na lang nagtira pa si God ng remnant. Otherwise, wala na. Para na silang Sodom and Gomorrah na utterly destroyed and annihilated. Pero lahat ng ito ay mercy ng Panginoon. Kaya nga nung mga panahong iyon, during sa may Matthew 24 and Luke chapter 21, nung nag-warning na si Jesus bago pa ma-destroy. Kasi na-destroy ang Jerusalem 70 AD. 33 AD nag-warning na si Jesus. 33 AD. Okay? At ito yung warning niya. Verse 20 ng chapter 21, Luke. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then recognize that her desolation is near. Then those who are in Judea must flee to the mountains, and those who are in the midst of the city must live, and those who are in the country must not enter the city, because these are the days of vengeance. So, pananagutin na ng Diyos ang Israel sa kanyang rejection sa kanilang hari, walang iba ang kundi ang Panginoong Hesus. They rejected the kingdom, at saka yung kanilang perpetual backsliding, at saka yung kanilang pagpatay sa lahat ng mga sinugo ng Panginoon. So, ito po ay these are the days of vengeance. At ito po ay nangyari historically sa Jerusalem noong 70 AD. At lahat ng mga records ay nai-record ito ng isang Jewish historian, isa siyang military general, si Josephus. Na-record niya yung mga pangyayari during netong siege ng Jerusalem nung panahong 70 AD. Okay, so available yung mga information na yan sa internet. Makikita nyo, hanapin nyo si Josephus, yung kanyang writings nung panahon na dinestroy ang Jerusalem 70 AD. Ito yung mga panahon na na-disperse na ang Israel, napunta na sila sa iba't ibang bansa. So all the things that are written will be fulfilled, sabi ng Panginoong Hesus. Kaya ang sabi niya, woe to those who are pregnant and those who are nursing babies in those days. Totoo naman ang hirap nun kasi kapag tumatakas na kayo, kawawa yung mga baby, ang hirap, lalo na pag winter, kawawa ang mga bata nun. For they will be in great distress upon the land and wrath to these people. Kawawa itong Jerusalem. Nangyari ito. Talagang ang daming namatay. And they will fall by the edge of the sword,
and will be led captive into all nations, and Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. Exactly nangyari ang mga bagay na ito. Lahat ng salita ng Diyos, lahat ng mga prophetic utterances ng Panginoon nangyari. Okay? So ganyan ka-powerful. Bago pa nangyari yung 70 AD, na i-pronounce na yan ng Panginoong Yesus kung ano yung mangyayari. So balikan po natin yung parable. So nireject nila, nagkanya-kanya sila ng hindi sila interesado sa invitation ng hari. And then yung iba pang mga sinugo, pinagpapatay, kaya nagalit yung hari, pinasunog niya yung bayan na yon. So exactly ganun yung nangyari. Then in verse 8, then he said to his slave, "The wedding is ready, but those who were invited were not worthy." Hindi karapat-dapat ang Israel. Okay? Bagamat there are certain few among the Israels ang nag-respond tulad ng mga apostles, yung mga disciples, marami rin. Pero it is a very small minority ang nag-respond sa gospel ng Panginoon. Na siyang nagpatuloy na ipahayag yung gospel sa different parts of the world. Okay? So ngayon, kaya nga, dito ngayon, pinapasok ng Panginoon yung mga Gentiles. Na tayo supposedly, hindi talaga tayo yung invited eh. Kasi ang talagang invited yung bayang Israel. Kaya lang yung attitude ng Israel, no? Ibinaling ng Panginoon ang invitation sa atin na mga hentil. Tatandaan ninyo, tayo ay mga Gentiles, tayo yung mga Gentile nation. Pagan yung ating origin. Yung ating mga traditions, yung ating customs, yung ating mga moral, yung ating mga practices, talagang paganic. Okay? Ang sinasamba natin ay kung sino-sino, kung ano-ano mga Diyos-Diyosan. Hindi tayo oriented sa way ng Diyos, hindi tayo oriented sa kanyang salita, hindi natin alam ang batas ng Panginoon. Religious lang tayo noon, pero wala tayong, ang layo-layo natin sa katotohanan. Okay? Kaya nga sabi nga doon sa Romans chapter 10, in regards dito sa pag-open ng Diyos sa mga Gentiles, sinulat ito ni Apostle Paul in Romans chapter 10, verse 19. But I say, surely Israel did not know. Did they? First Moses say, I will make you jealous by what which is not a nation. By a nation without understanding, I will anger you. Sabi ng Panginoon, isinulat, pagseselosin ko kayo, aking bayan na Israel. At tatawagin ko yung bansa na hindi naman sila bansa. Yung mga tao na walang pang-unawa, sila yung tatawagin ko in replacement of you upang pagselosin ko kayo, upang maggitngit kayo sa galit, sabi ng Panginoon. So, ganun pala yung nangyari, nag-transcribe. Yung rejection ng Israel sa kanilang Messiah, yung rejection nila sa kingdom, ay naging blessing para sa Gentiles. At exactly ganun yung idea nung tinuturo ni Apostle Paul, especially in Romans chapter 11. Naging blessing sa atin in disguise yung rejection ng Israel upang tayo ay makapasok naman sa kingdom ng Panginoon. Verse 20 ng Romans chapter 10. And Isaiah is very bold and say, I was found by those who did not seek me, and I became manifest to those who did not ask for me. Totoo naman kasi tayo yung inabot ng Diyos. Nung mga panahon na sumasamba pa tayo sa Diyos-Diyosan, nung mga panahon na tayo nagtatampisaw sa kasalanan, nung mga panahon na yon na ang dilim-dilim ng ating buhay, inabot tayo ng Diyos. Hindi tayo yung naghanap sa Diyos, ang Diyos ang naghanap sa atin. Kaya mali yung yung parang ikaw yung tatanggap sa Diyos Mali yun. Ang Diyos ang tumanggap sa atin. Hindi tayo yung tumanggap sa Diyos. Kasi ito yung exactly sinasabi. I was found by those who did not seek me. And I became manifest to those who did not ask for me. So nakita nyo, si God ang tumawag sa atin, hindi tayo. Si God ang naghanap sa atin, hindi tayo. Okay.
So verse 21, but as for Israel, he says, all day long I have stretched out my hand to a disobedient and obstinate people. Biruin mo, grabe yung pasensya ng Diyos sa Israel. And yet, patuloy pa rin, ginawa nila ang lahat hanggang sa maikrucify nila ang ating Panginoong Yesus. Na iyon pala, ang ibig sabihin pala ng kailang actions na yon is rejection of the kingdom of heaven. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa may verse 8 and verse 9, go therefore to the main highways, and as many as you find there, invite to the wedding feast. So the slaves went out into the streets and gathered together all that they found, both evil and good. And the wedding hall was filled with dinner guests. So napuno, sa madaling salita, yung wedding guest. So sino yung mga bisita na ngayon? Hindi na yung Israel, yung mga Gentiles na. Yung mga, doon sa isang parables, may Matthew chapter 22 yata, ang pagkakadescribe, yung mga pilay, yung mga bulag, yung mga bingi, yung may mga kapansanan, yung mga may sakit. Actually, ganun tayo. Ganun tayo dinidescribe, tayo mga Gentiles. Ganun tayo dinidescribe ng Panginoon. Kung anong uri tayo. Tayo, ang nature natin ay sinful. Ang nature natin ay sons of disobedience, children of wrath. Yan yung mga description sa atin ng Bible eh. Diba? So, tinawag ng Panginoon yung mga iyon dahil sa habag niya sa atin. Okay? And then, napuno yung kaharian ng Panginoon. Pero, okay, ito na. Naalala niyo ba yung John ito sa may Romans chapter 9 pa pala, no? Paano inopen ni God sa Gentiles yung kanyang kaharian. Romans 9:24 to 26. Even as whom he has called, not from among the Jews only, but also from among the Gentiles. And he says also in Hosea, I will call those who were not my people, and her who has not beloved, beloved. So, nakita nyo no, kung papaano tatawagin daw ng Diyos yung mga, yung na people niya, yung mga hindi niya naman tao. Tayo yun eh. Tatawagin niya na beloved yung mga taong hindi kaibig-ibig. Tayo yun. Okay, so verse 26, and it shall be that in that place where it was said to them, you are not my people, there they shall be called sons of the living God. So nakita niyo mga kapatid, ano? Lagi niyong tatandaan mga kapatid, whatever privilege na meron tayo mga Gentile believer, whatever privilege na meron tayo, huwag kayong mag-feeling entitled. Sa halip, mahiya kayo. Mahiya tayong lahat. Why? Kasi hindi naman talaga tayo yung yung original na kumbaga sa may puno, we are not the original branch. Tayo ay mga grafted lang. We are not the legitimate children. Tayo ay mga adopted lang. Kaya nga, ang sabi nga ni Apostle Paul, huwag kayong mag-asta na parang kayo pa'y magmamayabang, kayong mga Gentiles. Kung, sabi nga ni Apostle Paul, kung yung mga original nga na sangap, pinutol ng Panginoon eh, kayo pa kaya na mga iniugpong lang? Think about that mga kapatid. Ito'y magandang pag-usapan to para matanggal yung ating mga, alam mo minsan, marami rin sa mga Kristiyano yung ganyan eh, mali yung kanyang pagkakaintindi. Akala niya, porque anak na siya ng Diyos, feeling entitled, lahat na ididima niya sa Panginoon. Mahiya-hiya tayo. Tayo ay mga hentil. Kinahabagalan ng Diyos tayo. Kaya nga dapat ang ating behavior sa Panginoon in all humility, trembling before His words. Kasi sino tayo? We do not deserve lahat ng kung anong meron tayo. Lahat ng ito ay regalo na ng Diyos sa atin. Ang pananampalataya, ang repentance, ang obedience, yung lahat ng yung maunawaan natin kanyang salita, lahat ng ito ay regalo ng Diyos. We do not deserve anything of this. Ito ay pure grace ng Panginoon sa atin. Okay? So, let's proceed. And then, ito na. So, napuno na yung bulwagan ng mga Gentiles. Sila yung nag-replace sa Israel sana, na sila yung original na invited. Pero ito na. So, nag-investigate na yung king, nag-ikot-ikot yung king sa mga guest.
But when the king came in to look in over the dinner guest, he saw a man. He saw a man there who has not dressed in wedding clothes. And he said to him, "Friend, how did you come here without wedding clothes?" And the man was speechless. So, why? Bakit ganito, no? Sa ano kasi, in certain culture, kahit na sa Israel, at ito, actually may nakita pa akong gantong mga gantong kultura, even in some part of Oriental cultures, na pag may kasalan, mayroong damit na pinoprovide yung host para sa mga visitors. So, exactly ganun yung idea. Yung king na nag-invite ay binibigyan niya ng kasuotan ang lahat as a gift. At iyon ay susuotin mo during the wedding. Okay? So, pag ikaw naman na bisita na tumanggap ng gift na yon, kapag sinuot mo yon, ikaw ay nagpapakita ng honor sa king. So, of course, yung king expect niya na sa lahat ng mga invited, siyempre, papasok ka sa may gate o may mga palasyo ito ha, hari ito, marami itong gwardiya, hindi ka makakapuslit yan, hindi ka makakasampa sa may pader. So ito ay lahat dadaan sa gate. At doon sa may gate, pinamimigay yung clothing, yung wedding garment sa lahat ng mga guests. So in-expect of course ng king na lahat ng guest dapat nakasuot ng ganon. So bakit itong taong ito, siya lang yung natatangi na hindi nakasuot ng damit pangkasal? That is very interesting. Hindi po ba? Kasi lahat nabigyan pati siya nabigyan siya. So, ano yung tanging possible reason bakit hindi siya nakasuot ng pangkasal? Yun yung isang magandang dapat mapagtuunan dito. Ang ibig sabihin, itong taong ito, ayaw niya yung kasuotan na yon. And he wants his own style. Ang gusto niya lang doon ay yung feasting. O, di ba? Yung makapasok sa palasyo, yung makakain sa masarap na handa, yun lang yung kanyang intention. Ayaw niya na makiisa doon sa layunin ng hari na magsuot ng wedding garment para sa in honor doon sa kasalan na yon. Okay? Ayaw niya makiisa doon. Basta kung ano yung interest niya lang, yun lang ang sineserve niya, not the interest of the king. Okay? So therefore, this man become obvious, of course, kasi siya lang siya lang among the guests ang hindi nakasuot ng wedding garment. Kaya nung siya ay sinita ng hari, siya ay speechless. Okay? So, kaya pag-uusapan natin yung dalawang importanteng factors dito. Yung garment, what is the garment? What does it represents? And yung attitude ng taong ito. So, yun ang pag-uusapan natin. First, ano ba ang sinisimbolize ng wedding garment sa may parable? Basically, it represents the righteousness of Christ. Yung righteousness kasi ni Christ, ito yung parang damit ito na isinuot sa atin. Kaya nga ang tawag dito, imputed. Yung righteousness natin, mga kapatid, tayong mga tinawag ng Panginoon, kasi yung tayo, nung wala pa tayo sa Panginoon, ang lahat ng tao ay meron siyang tinatawag na self-righteousness. At itong self-righteousness ng tao is, abominable sa mata ng Panginoon. Tignan niyo yung mga tao. May sarili siyang righteousness. May sarili siyang version ng virtue. May sarili siyang definition ng truth. May sarili siyang definition ng love. May sarili siyang definition ng what is right and what is wrong. So ang tao, basically, meron siyang self-righteousness. Pero pag tayo ay tinawag ng Panginoon, ipapahubad ng Diyos sa atin yung ating self-righteousness and to embrace the righteousness of Christ na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. So, ibig sabihin, pag sinuot mo yung wedding garment, yun ay sa
sa actuality, ang ibig sabihin yon, you are putting on Christ, yung righteousness ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. So God provided us salvation and righteousness in Christ as a covering for our shameful nakedness. Kasi iyon yung totoo nating kalagayan. We are naked. Yung righteousness ng tao is nakedness. So kailangan nating madamitan spiritually. And that cloth is the righteousness of Christ. Okay. So since the beginning of times, kaila Eva at Adan pa lamang. So nakita po natin na nung nagkasala si Eva at Adan, anong ginawa nila? Nakita nila yung sarili nila na hubad sila. Nagkaroon sila ng shame. Nag-start silang makaramdam ng shame sa kanilang nakedness. So, anong ginawa nila? Kumuha sila ng mga dahon ng fig at ito tinahitahin nila upang i-cover sa kanilang nakedness. Kasi nahihiya sila na makita yung nakedness nila. Pero ano ang ginawa ng Panginoon because of His mercy to them? Ang sabi sa Genesis 3:21, and the Lord made garment of skin for Adam and his wife and clothed them. So isipin po nyo mga kapatid, bago sila madamitan ng skin, animal skin yan eh. So ibig sabihin, si God nagkatay muna ng hayop. So yun po ay silently ipinapakita rito na yung pattern ng redemption. Na para tayo ay mabalutan tayo sa shameful nakedness natin ng ating mga kasalanan, ay kinakailangan ng atonement. Yung atonement na yun, ang ibig sabihin ng atonement is covering. Yung ginawa ni Christ na namatay siya sa cross for our atonement, ang ibig sabihin nun, si Christ ay namatay siya para i-cover yung ating mga nakedness. That is atonement. Symbolize nung cloth na pang-cover natin sa ating shameful nakedness. Okay, so sabi nga ng Isaiah 61, I will rejoice greatly in the Lord. My soul will exult in my God, for He has clothed me with the garments of salvation. He has wrapped me with robe of righteousness, as a bridegroom decks himself with a garland, and as a bride adorns herself with her jewels. So, all throughout the Bible, for example, in Psalms 132 verse 9, let your priests be clothed with righteousness, and let your godly ones sing for joy. Ang daming passages sa may Bible representing yung righteousness as our clothing, as our robe of salvation, robe of righteousness, or robe of holiness. The garments of praise, ayan po yun, So, pinapakita po yan sa may Bible. So, kung papaano yung king in the parable of the wedding banquet ay nag-provide siya ng clothing, ganun din ang ginawa ng Diyos sa atin exactly. Para tayo ay makabilang sa kaharian ng Panginoon, kailangan muna tayong magkaroon ng covering natin. Kaya ang unang-unang gift ng Panginoon sa atin ay yung righteousness ni Christ sa atin. Si Christ lang ang nakalakad in perfect harmony sa law ng Panginoon. Siya lang yung perfectly na-obey niya ang law. Siya lang yung the only man ever existed in perfect righteousness. Si Christ lang yon. Kaya nung siya ay namatay at muling nabuhay, ang naging effect nun ay yung righteousness niya ay nai-impute doon sa lahat ng tinawag ng Diyos. Okay. Nai-impute yun through the power of the Holy Spirit. Kasi yun ang trabaho ng Holy Spirit eh. Yung benefits ng work ni Christ ay i-apply sa buhay natin. That is the work of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit na ang nagko-cover sa ating shameful nakedness. So, ganyan nagwo-work yung Trinity God sa ating salvation. Okay. So, kaya nga, yung tao na ito na hindi nagsuot sa may parable, na hindi nagsuot ng wedding garment, ay is tantamount doon sa, para siyang pumunta ng wedding nang wala siyang garment. Naked siya in the eyes of God. Okay. So, tatandaan po natin, meron kasing tinatawag na responsibility.
Kung tayo ay binigyan ng Panginoon ng kasuotan, we have the responsibility on that area. Ano ang responsibility natin? Suotin natin yung kung ano yung na-provide ng Panginoon. Okay? So, pag-usapan po natin yan, and this is very crucial sa interpretation ng parable. So, all throughout the New Testament ay ipinapakita sa atin yung principle ng reciprocity ng actions. For example, no, sa may Bible, may encounter mo yung salita na God made us holy. So makikita natin no, na iyon ay part ng Diyos, ginawa niya tayong banal. But the Bible also commanded us na be holy for God is holy. So ikaw ginawa ka ng Diyos na banal, pero ikaw lakaran mo rin yung kabanalan na yon. So yun po tinatawag na reciprocity ng actions as a response in faith sa ginawa ng Diyos sa atin. So, kunyari, ikaw, sa may Bible, sinasabi ng Bible, God made us righteous through Christ, pero kinukuman tayo ng Panginoon na i-apply mo, observe mo ang law upang ikaw ay makalakad sa righteousness. So, ganun yun, ano? So, ano siya, yung mutual, reciprocal. So, kung tayo ay ginawa ng Diyos na pure, tayo din ay kinukommand ng Diyos na lumakad in purity. Na i-purify natin ang sarili natin. Bagamat ikaw ay ginawa ka ng Diyos na pure. So merong tinatawag na hindi lamang yung actions na ginawa ng Diyos, yung benefits na binigyan niya sa atin, tayo naman, ang trabaho natin, make use of it. Okay? Gamitin natin yon. For example, sa may Bible, dineclare niya na tayo ay patay na sa kasalanan. Pero obviously naman, all throughout the writings of Apostle Paul, ay kinukuman tayo na mamuhay na tayo bilang patay sa kasalanan. Kasi yun yung truth na ginawa ng Diyos eh. Yun yung truth na i-proclaim ng Bible. We were dead to sin, ang linaw niyan. Pero ikaw naman, lumakad ka bilang patay sa kasalanan. Huwag yung parang buhay na buhay yung kasalanan sa may buhay mo. So nakikita ninyo yung principle ng reciprocity? Okay? So, at maraming pang iba. Kunyari, sinabi ng Panginoon, kayo ay pinalaya na ng anak, ganap na kayong malaya, pero tayo, huwag ka nang sabing ganun. Huwag mong gagamitin yung kalayaan mo para sa kasalanan. So mamuhay tayo bilang malaya. So nakita nyo yung mga words. So ganun din dito sa may garment. Tayo ay binigyan ng Diyos ng garment and we have the responsibility. So meron tayong response eh. Hindi lang yung para bang one way na, si God na lahat ang gagawa nun. That is extreme idea. Merong responsibility sa ating pananampalataya in response doon sa ginawa ng Diyos sa atin. Okay, tatandaan ninyo tayo hindi tayo naliligtas sa mga gawa natin. Si God ang gumawa nun para sa atin. Pero tayo ay merong response. Tayo ay merong responsibility. Tulad na lang nito na mga verses na ating babasahin. Sabi rito sa may Romans 13 verses 12 to 14, the night is almost gone and the day is near. Therefore, let us lay aside the deeds of darkness and put on the armor of light. So nakita nyo na put on. Kinakausap tayo, suotin ninyo yung armor of light. Let us behave properly as in the day. Yan. Kasi tayo nasa liwanag na tayo eh. Wala na tayo sa kadiliman eh. Pero lumakad ka sa liwanag. Patunayan mo na ikaw ay nasa liwanag. Sa pamamagitan ng lumalakad ka sa liwanag. So alam naman natin pinag-uusapan dito yung night and darkness. Alam natin kung ano ibig sabihin niyan. Yung kadiliman, it speaks about yung mga deeds ng darkness. Yung liwanag naman ay speaks about the deeds of yung mga mabubuting gawa na pinapagawa ng Panginoon. So, yun ang pinag-uusapan dito. So, tayo ay mga taong nasa liwanag, so therefore, lumakad tayo ng mga taong naliliwanagan. So, nakita niyo yung principle of reciprocity. Not in carousing, not in drunkenness, not in sexual promiscuity and sensuality, nor strife or jealousy. So, iyan yung mga darkness, deeds of darkness. So, bilang isang taong naliliwanagan, huwag ka nang lumakad sa mga ganito kasi kadiliman ito eh. Diba? But put on
the Lord Jesus Christ. O yan na. We have the responsibility to put on Christ at hubarin mo na yung luma mong kasuotan. Ano yung luma mong kasuotan? Yung dati nang bababae ka, dati sugarol ka, dati ang laswa ng bibig mo, dati ganito ka, nangungutang ka, di ka marunong magbayad, dati ganito ka. So lahat ng iyon ay deeds of darkness na hindi na siya dapat ngayon sa atin bilang mga taong naliliwanagan. Amen? Kung talagang ikaw ay binigyan ka ng Panginoon ng kasuotan, ng righteousness, yung garment of righteousness ng Panginoon, upang tayo mapabilang sa kaharian niya, we have the responsibility to put it on. Maliwanag po ba mga kapatid? And make no provision for the flesh in regards to its lust. So what does it mean to yung putting on Christ? It means living for Him and dying from our old manner of living. Yan po ang ibig sabihin ng put on Christ. Mamamatay ka na, huhubarin mo na yung dati mong pagkatao, mamamatay ka na sa dati mong pagkatao, at ikaw ngayon ay mabubuhay na para na sa purpose ng Panginoon. That is the meaning of putting on Christ. I pray mga kapatid na kakaintindihan tayo at this juncture. Okay? It is laying aside all our sinful behavior, yung cycle of sinning sa buhay natin, all our rebellious actions that is abominable in the sight of God. Yan po yung ibig sabihin ng putting on Christ. O another verse in Colossians chapter 3, verse 8. Okay? Now, you also put them all aside. Ano-ano yon? Anger, wrath, malice, slander, abusive speech from your mouth. Do not lie to one another, since you laid aside old self with all its evil practices. Yamang hinubad mo na daw yung luma mong pagkastao, yung luma mong kasuotan, kailangan mo siyang hubarin kasi hindi ka makakapasok sa kaharian ng Panginoon pag suot-suot mo pa rin yan. Parang yung tao doon kanina sa may guest. Iyan pa rin ang suot niya, ayaw niyang hubarin. Gusto niya yung kanyang sariling style. Gusto niya na yun pa rin ang kanyang gagawin. Pero gusto niya ng feasting. O sa nakita ninyo, no? Ang daming ganyang taong na-meet ko na eh. Ang gusto lang nila kay God, blessings lang. Ang gusto lang nila kay God, ma-save lang sila. Pero yung alam mo, yung lumakad sa kalooban ng Diyos, yung mag-respond sa calling ng gospel, ayaw nila. Ang daming taong ganyan. Amen po ba? Kayo po ba, may nakilala na kayong mga taong ganyan? Na gusto lang yung makatikim ng mga pagpapala na inihanda ng Diyos sa kanyang kaharian? Pero when it comes na isuko mo na yung iyong immoralidad na buhay, isuko mo na yung mga bisyo mo, isuko mo na yung mga Diyos-Diyosan mo, isuko mo na yung mga ganito, ayaw na nila yon. Ang gusto lang nila yung blessings na matatanggap nila, parang exactly ganun yung idea, yung tao na nakapasok sa sa wedding hall. Gusto niya lang mag-feast. Gusto niya lang makatikim ng handa ng hari. Pero ayaw niyang magsuot ng garment. Exactly. Okay? Ngayon mga kapatid, ito yung isang katotohanan. Yung pagsuot ng kasuotan ay hindi natin kaya by ourselves. Hindi natin kayang hubarin by ourselves yung ating lumang kasuotan. Gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, binigyan tayo ng Panginoon ng righteousness as our clothing, as our covering, but it is the Holy Spirit who apply its benefits sa ating buhay. It is the work of the Holy Spirit. Kasi tayo, by nature, hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. We cannot change ourselves unless the Holy Spirit empowers us to deny ungodliness and every worldly passions. Ang Holy Spirit lang ang nag-uudyok sa atin na mamuhay tayo sensibly, in purity, in holiness, in righteousness. Holy Spirit lang makagawa niyan sa atin. It is by the grace of God. Ang linaw niya sa may Titus.
Okay? It is the Holy Spirit who enable us to see the kingdom of God. It is the Holy Spirit who enable us to shun from all evil deeds and live in the newness of life. It is the Holy Spirit who renew us, our whole being, and open our eyes to see the reality of God. It is the Holy Spirit alone who produces good fruit in us that glorifies God. All throughout the scriptures, ang Diyos ay naghahanap ng bunga sa atin. At ang bunga na yan ay lalabas lamang kung ang Holy Spirit ay nasa sa atin. Kaya kung makikita mo doon yung attitude ng king na nag-i-inspect siya, ganun exactly kahit sa may John chapter 15, yung the vine and the branches, nag-inspect yung father. Tinitignan niya kung ano yung saan mamumunga yung yung mga bunga. Exactly. That is the way of our Father. Mag-inspect kung talaga bang ikaw ay totoong recipient ng kanyang grace, kung ikaw ay talagang nakatanggap ng at malalaman niya yung mga counterfeit. At kitang-kita natin dito yung counterfeit. Mga tao na gusto niya lamang yung blessings ng kingdom, pero ayaw niya magpasakop sa paghahari ng Panginoon. Ayaw niyang magpasakop sa lordship ni Christ. Ayaw niyang talikuran ang kanyang maruming pamumuhay. Pero gusto niya ng blessing, pero gusto niyang pumunta ng langit. Nakita niyo yung mga ganyang attitude? Kaya yan ang reason exactly kung bakit nung nagkasala si Eva at Adan, kinakailangan silang palayasin sa may Garden of Eden. Kasi they want both worlds. Gusto nila sa pagkakasala, gusto rin nila yung eternal life, napipitas lang sila doon sa may tree of life, mabubuhay sila forever. So, ayaw ng Diyos yung ganon. Hindi po pwede sa Diyos yung ganon. Tatandaan natin, pag dumating na sa iyo ang Holy Spirit, ang isang obvious manifestation ng Holy Spirit sa atin ay yung work of sanctification. Yung pagtatanggalin ng Holy Spirit, tutulungan niya tayo kasi mahina tayo by nature. We are not able na tanggalin yung ating mga kasalanan. It is the Holy Spirit who enables us to shun from all evil. He enables us to produce good fruit that pleases and glorifies God. Okay? And put on the new self who is being renewed to a true knowledge according to the image of the one who created him. Amen po ba? Kayo po ba ay nakasuot na ng wedding garment? Are you now ready to be visited by the King? Another verse from Ephesians chapter 4, verse 22. That, in reference to your former manner of living, you lay aside the old self. Wala ka ng business dyan, kapatid. If you want the kingdom of God, if you want to be saved, if you want to belong sa mga pinagaharian ng Panginoon, then you lay aside the old self. Hubarin mo yung dati mong kasuotan. Hindi po pwede yan sa kaharian ng Panginoon. Kitang-kita yan sa may parable. Which is being corrupted in accordance with the lust of deceit. And that you be renewed in the spirit of your mind and put on the new self, which is in the likeness of God, has been created in righteousness and holiness of truth. Alam nyo ba, iyan ang trabaho ng Holy Spirit? I-renew yung ating puso't isipan. Isipin mo nga naman, kasi Gentiles nga tayo. Wala tayong ibang alam kundi puro kabuktutan. Puro mga pansariling kapakanan lang ang alam natin sa ating buhay. Hindi po ba ganun tayo, mga kapatid? Kaya nung pagdumating na ang Holy Spirit sa atin, tuturuan niya tayo na ma-renew ang mind through the sanctifying work of the Holy Spirit.
Isa-sanctify tayo. Ang ibig ng sinasanctify, babaguhin ng Diyos yung direksyon ng ating madilim na pag-iisip. Itutuwid yan ng Holy Spirit. Tutulungan kanyang maisuot, may apply yung righteousness ni Christ sa buhay natin. Siya ang tutulong sa atin. Which is, ito yung gusto ng Panginoon, which is in the likeness of God, has been created in righteousness, holiness of truth. Hindi ito mangyayari sa iyo, mga kapatid, pag hindi nangyari yung dalawang bagay. Una, pag wala sa iyo ang Panginoong Hesus. Pag wala sa iyo yung kanyang katuwiran. Pangalawa, pag wala yung Holy Spirit na mag-a-apply sa iyo ng benefits ng righteousness ni Christ. Okay. So, therefore, ito na yung intruder. So, itong taong ito ay intruder. Okay? So, malinaw na kung sino talaga yung totoong Kristiyano at yung mga counterfeit. Kitang-kita dito another representation sa lahat ng mga parables natin, diniscuss natin yung true and genuine and true Christians versus yung mga counterfeit Christians. Okay? Obvious yun sa mga parable na ating pinag-usapan from the previous topics. Okay? Now, kitang-kita rito na itong taong ito, ayaw niya ng responsibility. Ang gusto niya lang mag-feast lang, mag-enjoy ng blessings of the kingdom. Pero ayaw niya makipag-cooperate doon sa will ng king. Gusto niya pa rin yung kanyang sariling style, yung kanyang self-righteousness. Ayaw niya ng righteousness ni Christ. Amen? Kaya dito, makikita mo dito, mga kapatid, ang righteousness ng tao is inadequate. Inadequate siya, insufficient upang ang tayo'y makapasok sa langit. Amen? So, mga kapatid, tatandaan mo natin, it is an affront to God. Isang offensive act laban sa Panginoon. Yung ang gusto mo lamang ay mag-join ka sa kanyang kingdom, maging kabahagi ka ng kingdom niya, pero ayaw mong magpasakop sa hari. Ayaw mong makiisa sa hari. Ayaw mong makiisa sa kanyang layunin. Ayaw mong magpasakop sa kanyang paghahari. Pero gusto mo ng blessing. Gusto mo ng salvation. Gusto mo ng lahat ng benefit. That is an affront to God. That act is an offensive act against God. So yung behavior na to is an offensive act. It is a serious matter. Okay? So ngayon, kaya mahalaga, mga kapatid, na tayo, maintindihan natin that when the king investigates the guests in this parable, means he is looking not only the righteousness of Christ in us, but also the work of the Holy Spirit in us. These truths are inseparable. Amen? Ano ang ibig sabihin? Na kapag tayo ay pinagkalooban ng righteousness ni Christ, kailangan din doon significant yung role ng Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit ang mag-a-apply ng mga benefits na yan sa ating buhay. Kaya si Christ and the Holy Spirit ay inseparable. Yung work ni Christ plus yung work ng Holy Spirit is both essential for our salvation. Amen? It cannot be divided. Si Christ, namatay siya para sa ating mga kasalanan to save us, but it is the Holy Spirit who applies all those benefits sa ating buhay. So therefore, he who receives Christ also receives the Holy Spirit. Importanteng truth po ito. It is inseparable. Amen? Kaya nga tignan nyo yung reaction ng king. Then the king said to the servants,
bind him hand and foot, and throw him into the outer darkness. In that place, there will be weeping and gnashing of the teeth. Alam nyo ba yung description na yan? Pag-uusapan natin yan sa topic natin na hell. What is hell? Nakakatakot. It is beyond human na yung akala mo as simple na ang impyerno ay naglalagablab na apoy lang. Nagkakamali ka, kapatid. It is far more than that. Kaya nga ang description dito ng impyerno, it is a place where there will be weeping. Alam niyo ba yung weeping? Panaghoy, malalim na pag-iyak. And gnashing of the teeth. Alam niyo ba kung ano yung significance niyan? Kayo ba'y nakakita ng taong nagnanash ng teeth? Pag-uusapan natin yan pag ang topic natin impyerno na. Okay? Yan ay brief description ng tao na nasa impyerno. Itapon ang taong ito. Hindi siya karapat-dapat sa kaharian ng Panginoon. Siya ay nabibilang doon sa impyerno. Yan ang ibig sabihin niyan. And then finally, yung kanyang final words. Final word para sa atin in this parable. Many are called, but few are chosen. Marami ang tatawagin ng Panginoon. Lahat will be invited. Kaya nga minsan napaglalalangan tayo, akala natin, porke nasa loob na ng church, akala natin lahat sila ay talagang they will stay forever. No. Ang ilan doon ayaw magpasakop sa paghahari ng Panginoon. Marami sa mga church attenders, ang gusto lamang nila yung blessing, yung benefit ng kingdom. Ang gusto lang nila kaligtasan. Ang gusto lang nila pagpalain sila ng Panginoon. Ang gusto lang nila yung ingatan sila ng Diyos. Ang gusto lang nila pag nasa panganib sila, iligtas sila ng Diyos. Pero when it comes doon sa paglakad na, sa kalooban ng Panginoon, for example, ibigay mo yung ikapu mo sa Panginoon, ay ayaw na nila yan, magki-question sila dyan. Yun pa lang simpleng bagay pa lang yun. How much more yung ibigay mo ang buhay mo para sa Panginoon? Amen. Marami mga tao, ang gusto niya lang kay God, siya yung nagdi-dictate ng terms niya kay God. Lord, ito lang ang gusto ko sa'yo. Paano ka niyan? Akala ko ba gusto mong pumunta ng langit? Kung ganyan ang behavior mo, ikaw ang nagdi-dictate ng terms mo, hindi si God. So nakita niyo yung behavior? Kaya nga, many are called, but few are chosen. Marami ang bibigyan ng Diyos ng pagkakataon, kahit si Judas, na nagkanulo sa Panginoong Yesus. Binigyan ng pagkakataon, ang taas na pagkakataon, biro mo, apostles. Isa sa mga apostles. And yet, pinatunayan niya lamang na hindi siya karapat-dapat. Isa siya rito sa mga many are called, but few are chosen. Kayo mga kapatid, of course, definitely, I'm sure, kayo ay isa sa mga invited. Pero ang tanong, kayo ba ay chosen? Kayo ba ay nakasuot ng wedding garment? Kayo ba ay nakikiisa sa layunin ng nag-imbita sa atin? Ikaw ba ay nagpapasakop sa lordship ng Panginoong Yesus? Ikaw ba, tinatanggap mo ba yung kanyang mga kautusan na principle sa buhay mo? O ikaw pa rin ang principle ng buhay mo? Mag-isip ka, kapatid. Kabilang ka ba? Ang tao, ang daming religious na tao. But when it comes sa obedience sa Panginoon, ayaw na nila. Ang gusto lang nila kay God ay yung mga bagay lamang na makikinabang sila. Yun yung nakakalungkot. Ang mga taong iyon, hindi sila nabibilang sa kaharian ng Diyos. Sila ay nabibilang sa impyerno. Amen? Because of that attitude. For many are called, but few are chosen. So this parable warns us, all of us who profess faith in Christ Jesus, to examine ourselves whether we are in the faith. Now, kayo mga kapatid, kayo na nagsasabi na kayo ay kabilang sa Panginoon.
Sinasabi ninyo na kayo ay may pananampalataya kay Kristo. Are you ready for the King to visit you? Kayo na nagpo-profess na kayo ay mga born again. You better have the right attire when the King visit you. You who profess that you are a children of God, you better be ready to meet the King when He comes to investigate. Be ready. See to it na talagang nakasuot ka ng garment na provided ng Diyos. The garments of righteousness applied by the Holy Spirit. Nakikita mo ba, kapatid, sa buhay mo na ang Holy Spirit ay nagtatrabaho sa iyo? Kaya nagbigay mismo si Apostle Paul nagbigay ng tanong importanteng tanong, a very significant question. Sabi niya, as a challenge for us, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Or do you not realize this about yourselves? That Jesus Christ is in you? Unless, indeed, you fail to meet the test. Check nyo, kapatid. Ikaw. Check yourselves. Tatandaan ninyo, mga kapatid, ito lang ang bagay na tanging sigurado para matest natin kung tayo ay kabilang sa langit. Tatandaan ninyo, ang righteousness ni Christ cannot be imitated. Ang mundo, gagayahin na nila lahat sa mga pananampalataya. Pwede silang mag-appear as children of lights. Pwede silang mag-appear na holy. Pwede silang mag-appear na kunyari Kristiyano sila. But in reality, devoid of the work of the Holy Spirit. Tatandaan natin, hindi kayang i-imitate, hindi kayang gayahin. Kaya na nilang gayahin ang iyong kanta, ang iyong pananamit, kaya nilang magsalita ng hallelujah, praise the Lord, kaya nilang magsalita ng glory to God, kaya nilang gayahin lahat yan. Pero ang hindi lang nila kayang gayahin, mark this word, is the work of the Holy Spirit in them. Kaya sabi rito, examine yourselves kung talaga bang kayo ay nasa pananampalataya. Test yourselves. Tayo nagpo-profess ng faith kay Christ. It cannot be counterfeited. Hindi po pwedeng ma-counterfeit. Amen? Mismo, ang Panginoon ang mag-expel sa iyo. Mismo siya, ang Diyos, ang magpapatapon sa iyo sa labas. Hindi mo kayang i-counterfeit to, kapatid. Kaya, ang admonition ko sa inyo, be serious about your faith. Kung talagang gusto mo sa langit, ang Holy Spirit ang magiging trabaho sa iyo. Ipiprepare ka niya para ikaw ay makapunta ng langit. Ibig sabihin, talagang lilinisin ka ng Holy Spirit, tatanggalin niya yung masama mong pag-uugali, yung mga nakasanaya mong evil, tatanggalin niya ng Holy Spirit para maiprepare ka sa langit. Ngayon, kung ayaw mo yung trabaho na yun ng Holy Spirit, then, karapat-dapat ka lang sa impyerno. You deserve it. Amen? So, hindi lang ganun kadali yun, kapatid, na sabihin mo, gusto kong pumunta ng langit. Lahat, everybody wants to go to heaven. Kaso, wag mong i-undermine yung work ng Holy Spirit. This parable of the wedding feast is a warning to all of us. A warning to check ourselves whether we are in the faith or not. And then this is our closing verse in 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 10. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Huwag niyong dayahin ang inyong sarili. Kasi ang righteous ang gagawin niya. Righteousness ang gagawin niya. Ang evil pa rin gagawin niya. You cannot counterfeit it, kapatid. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators. Ikaw ba, kapatid, mahilig ka pang manood ng mga bold o ng mga X-rated movies?
And then you call yourself Christian? Mag-isip-isip ka, kapatid. Are you, hanggang ngayon ba, sumasamba ka pa rin sa mga Diyos-Diyosan? Hanggang ngayon ba, meron ka pang mga anting-anting sa katawan mo? Mag-isip-isip ka, kapatid. Kasi kung ikaw sa Panginoon na lahat ng ito, tatalikuran mo na eh. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexuals. Yan yung mga nakakalungkot, ano? Ang daming ganito. Mga homosexuals. Sila pa ang siga, sila pa ang nagmamalaki, sila pa ngayon yung parang tama. Palalabasin pa na ikaw pa yung mali. Palalabasin pa nilang mali ang salita ng Diyos para lang i-defend nila yung kailang perversion. Nakita nyo yung kailang, tapos gusto na pumunta ng langit. Ang linaw-linaw rito, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexuals, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, yan yung mga bibig na mga salita, nor swindlers, yung mga mahilig pang mangloko ng kapwa, will inherit the kingdom of God. Hindi sila karapat-dapat sa kaharian ng Panginoon. Ang kanilang deserved place is hell. Malinaw yan sa may parable. Such were some of you, but now you were washed. Hindi ba ganyan ang ginawa ng Panginoon sa atin? Hinugasan tayo sa ating mga kasalanan. And we were sanctified by the Holy Spirit. You were justified in the name of Jesus Christ and the Spirit of our God. So nakita nyo, no? Kung talagang tayo ay justified and sanctified, tatandaan nyo, ang justification ay work ng Panginoong Yesus. Ang sanctification is work of the Holy Spirit. That is inseparable. Trabaho ng Panginoon, trabaho ng banal na Espiritu sa buhay natin in regards to our salvation. Dalawa sila na nagtatrabaho para tayo ay maligtas. Amen? Kaya nga, kapatid, ang ultimate message ng parable na ito, hubarin na natin, kapatid, yung ating lumang pagkatao. Hubarin na natin yung ating lumang kasuotan na siya magpapahamak sa atin. Sa halip, suotin na natin ang Panginoong Yesus. Ang bagong kasuotan, the robe of righteousness, the garments of holiness. Isuot na natin ito upang maging malayang-malaya tayong makapasok sa kaharian ng Panginoon and enjoy all the benefits, all the blessings that God has prepared for us since the beginning of the world. May the Lord bless you sa atin pong maikling pag-aaral at nawa may kapulutan tayo ng mahalagang aral. Tayo po ay manalangin, tayo pong lahat ay yumuko. Hallelujah, purihin ka Panginoon, salamat po sa iyong pag-ibig na kami ay muli mong gisingin sa aming pagkakahimlay upang kami ay lumakad bilang mga taong naliliwanagan. Father God, thank you sa iyong admonition. Lord, we love your words. We love, O Lord God, ang iyong mga corrections. We love, Father God, yung iyong katotohanan. We humble ourselves before you and we tremble before your words, O God. We accept it, all its truth, O Lord God, as the principle of life na kailangan namin sa buhay nito upang kami ay maging ganap na ligtas, O Lord God. Salamat po, Ama, sa lahat ng narinig namin sa gabing ito. Pagpalain po kaming lahat. In Jesus' name, Amen. Mga kapatid, pwede po bang paki-open yung atin pong mga camera? Tayo po ngayon ay merong 54 participants, purihin ng Panginoon, pinakamarami sa atin pong kasaysayan ng Zoom Bible Study. Naka-54, congratulations po sa inyong lahat. Okay? So, sige po, paki-open po. Yan. Yan, para masilayan po ang inyong mga ngiti. Ayan, yung mga anak ng Diyos. Kasi magkikita-kita tayo hanggang langit eh. Tandaan niyo po yan. Okay, so smile po. Yan, isa po ha, kasi 3 slides po ito. Be patient with me. Okay. Hindi ko ma-open. Okay.
Saglit lang po, Saglit lang po. Yan. Saglit po. Hello po, Pastor. Okay, next. Next slides po. Sige po, paki-open po muna ha. Yan. Smile po. Yan. Okay. Saglit po. Isa na lang po, isa na lang po. Yan. Next. Yung third slides. Yan. Smile po. Wow. Purihin ang Panginoon. Okay. Yan. So, salamat po mga kapatid. Pwede nyo na pong paki-close ang inyong mga camera. Salamat po sa inyong pakikiisa. Kung may mga tanong po kayo. Good night po, Sige po. Pastor. Sige po. Kung may mga tanong pa kayo, kung gusto nyong ma-enlighten, pwede po kayong magtanong. Yung maikli lang po ha, huwag nyo pong habaan para makaano naman yung iba. Sige po. Yes. Baka may mag-ikling insight po si Pastor June na Epirinic Fair. Pastor Jess. Si Pastor June daw. Baka may gusto ka daw Amen. Buntik na kaming hindi na naman maka-join. Magpatingin na. So, yung sa atin po, no, nano po kanina dito sa ating nag-aakalan na 3 beses nag-invite ang Panginoon. May first, may second, and then yung third, tayo na hindi karapat-dapat, in-invite na tayo ng Panginoon. So, sa atin po, yung banquet invitation po ng King and His Son, ang ating Panginoon po, should compel us sana na i-honor natin at saka mahalin natin yung nag-invite. Dahil hindi nga tayo karapit dapat eh. Pero ang sabi nga dito sa mga talatang binanggit kanina ni Pastor na we go on our own. Marami tayong reason kung bakit ayaw nating dumalo. Merong mga busy sa work, may busy sa iba't ibang mga kuwanano natin. Pero all the more sa akin inaano ko yung time ko sa pagtatrabaho ko. Although it took me 16 or 14 hours. Meron tayong time 24 hours kasi yung binigay ng Panginoon So yung sa atin, mga dahilan talaga tayo dahil ayaw lang talaga natin. And then when we finally adhere to the invitation, ang dapat na masusunod yung nag-invite. Ang sabi niya nga kinakailangan na magsuot ka ng robe of righteousness na galing sa Panginoon, hindi yung sarili natin. Kaya lang, karamihan sa atin ng mga Kristiyano, after na ma-invite tayo ng Panginoon, para bang tayo pa yung boastful na in-invite mo ako ako masusunod ngayon So katulad ng pinag-aralan natin, siyang nasusunod, hindi yung nag-invite, hindi yung hari. Ang ilalanga doon, hari yung nag-invite So kinakailangan talaga yung honor and love, andun talaga, may takot tayo sa kanya. Kaya lang yung natatawa nga ako doon sa na video ni Pastor ganda ba, robe yata na pang paligo yun talaga sarili niya Sa atin, marami, ako siguro, I could say, nung mga pinagdaanan ko, nung ako ay masasabi pa na babe Christian, may sarili tayong righteousness Porque dumadalo ka, actually sa pagdalo mo pa nga dahil sariling righteousness ang dala-dala mo, hindi pa nababago yung lumang pagkatao mo, may mga time na sa preaching nagre-react ka As if ikaw ang pinapatamaan ng pastor hindi naman ganun. Di po ba? Minsan may mga nagre-react. Itong pastor na to, ako na naman ang tinira. Wala naman pong CCTV camera sa bahay nyo, yung pastor na nagsabi noon. Para malaman nyo yung mga ginagawa ninyo. Hindi kaya dapat nga matuwa tayo dahil inire-rebuke tayo ng Holy Spirit. Na yun sana makita natin. Ang nangyayari kasi sa karamihan mga Kristiyano, dahil na rin siguro sa kababawan ng kanyang pananampalataya o katuruan na kanyang naririnig, hindi kaagad siya nagugat sa Panginoon, is that
Yung sarili pa rin natin ang dala-dala natin. Ayaw natin yung nare-rebuke tayo, ayaw yung napapaalalahanan tayo. Basta yung sa atin, sariling righteousness natin. Na dumarating tayo sa punto na hindi natin nabigyan, sabi nga ng Panginoon yung may malaking pagkakasala, dapat malaki rin yung pasasalamat at pag-ibig na ibibigay niya. Kaya lang sa atin we take lightly yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Na ang nangyayari tuloy dahil, oh Lord, anak mo na ako dapat yung hihilingin ko sa iyo, ibibigay mo sa akin. Ikaw na ngayon ang nagpapasunod sa Diyos, hindi ikaw yung dapat na sumunod sa Panginoon. Kaya nga nagiging natin penge noon. At pag hindi na ibigay sa atin, nagtatampo tayo. Yung ang invitation sa atin ng Panginoon yung wedding feast is a picture po nung blessed intimacy sa scripture. Dapat maging intimate yung relationship natin sa Panginoon Na anuman ang sabihin ng Panginoon, susundin natin. Yung ang napapanood ko ng mga ancient movie na espadahan yung ang narinig ko lagi na your wish is my command. Tulad nung hiniling ni David, gusto kong uminom ng tubig sa balunan. Ginawa ng 3 magitinan niya, sinuho nila yung pumunta sila dun. Ganon din sana ang maging kalagayan natin na tanawin natin na walang-wala tayo nung tinawag tayo ng Panginoon. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Kanya. Tayo ang may pangangailangan sa Kanya. Kaya nga ang ganda na ituturo sa atin yung righteousness ng Panginoon pagkat sabi nga doon, maski nga doon sa Ephesians chapter 5 verse 4 na yung mga pananalita natin kahit nga yung malalaswang biruan at yung mga walang bagay na pangungusap hindi na dapat namumutawi sa ating mga sarili. Kaya nga sa atin mga kapatid, napakaganda nitong mga pinag-aaral natin na unti-unti na ipinapakita ng Panginoon yung plano niya para sa buhay natin. Ngayon, nauunawaan na natin kung saan tayo dapat lumagay, kung ano ang dapat nating gawin, lalong-lalo na sa iglesia, na kinakailangan talaga na, hindi ko naman sinasabi na yung word ng pastor is the word of God. Hindi naman po lahat. Pero ito po mga pag-aaral na binibitawan po at isinishare sa atin ng ating mga kapastoran. Ito ay galing sa Panginoon at makikita niyo naman po yung pagtanggap ng mga puso natin na di-discern natin na it is truly coming from God. Kaya nga ang gusto ng Panginoon yung love and honor na dapat nating ibigay sa Kanya. Ito sana yung maging fulfillment sa buhay natin. Love for our God and love for our neighbor. Ito ang dapat na hindi mawala. Dahil alam ko na kapag ito yung taglay-taglay natin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, walang imposible. Magagawa talaga natin lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. Dahil nga ang sabi nga kanina ni Pastor, we should examine ourselves if we are on the faith. Malalaman naman natin yan mga kapatid kung tayo ay pinapatubayan na ng Banal na Espiritu o hindi pa. Maano natin dahil ma-appreciate natin lahat ng ginagawa natin kahit pa nga ito ay may kaakibat na sufferings, may mga trials, dahil dito tayo pinapatatag ng Panginoon. Yung ating mga ginagawa sa ngayon, yung iba nga na sa akin, tuwan-tuwa ako sa iglesia namin dito sa ICC ngayon dahil nakikita ko yung unity. Yung pagiging unity namin mga member, although diversified kami sa aming mga gifts and abilities namin. Kapag pinagsama-sama mo ito, wow, it is for the glory of God. Walang mahirap na bagay kung may unity, lalong-lalo na tayo mga Kristiyano, unity in the faith, unity in one God, unity in the Holy Spirit. Lahat ng ito maano natin. Sapagkat sabi nga doon sa darating ang Panginoon, i-examine niya lahat ng gawa natin. I-examine niya tayo. Kaya nga pinakamaganda na
Dito pa lang sa lupa, tayo na mismo, ipa-examine natin sa Panginoon ang puso natin. Wala na bang pornography? Wala na bang kahalayan sa ano natin? Hindi na ba tayo nagsusugal? Mahal na ba natin ang mga kapwa natin? Lalo-lalo na sa sambahayan natin. Ang dami tinuturo sa atin ng Panginoon, no? Kaya nga ang ano natin, wag namang puro pengi noon, pengi noon. Gawin na natin siyang hindi lang Savior, kung hindi Lord and Savior. Hindi na yung para sa atin ang alin natin ngayon, kung hindi kapakanan na ng iba. Dahil may utos pa ang Panginoon sa atin na kinakailangan natin na ipahayag ang gospel niya bago dumating ang wakas. So sa akin po, ako ay tuwang-tuwa na mapakinggan at makasali dito sa Zoom na muntik na naman hindi kami makasali. Naglulok yung ating fan. Glory and thanks to God na naayos ni Joshua kanina at kami ay nakahabol. Pero sa mga ano po natin, huwag na po tayong maging isang pasaway na Kristiyano. Yung righteousness po ng Panginoon ang isuot natin, yung robe of righteousness na ipinagkakaloob niya sa atin. Ito po ang taglayin natin, ito ang isuot natin, tanggalin na natin yung luma nating pagkatao sapagkat pinalitan na ng Diyos na bago na tayong tao. Sabi nga doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, we are a new creation, the old has come, behold, the new has come. Bagong nilalang na tayo, hindi na po kalugihan sa atin yung lahat ng mga pagpapagal natin, makamtanlatang natin ang Panginoon. So yung pong ano po natin, isuot po natin, yung pong kaloob na robe of righteousness po ng Panginoon, huwag na po yung sarili nating righteousness, huwag na po tayo maging pasaway na Kristiyano. Maging ilaw na po tayo at asin, at maging blessing po tayo sa ginagawa po natin, lalong-lalo na sa pagmamahal natin sa pastor natin. Double honor na ibibigay natin. Noon, single honor lang eh. Nagbigay naman ako ng tithes, meron na si pastor doon. Parang ganun na lang eh. Ngayon, hindi. Andun na yung pagmamahal, andun na yung paggalang, andun na yung pagkilala sa malasakit na ginawa nila sa pagpapagal. Grabe pala, dapat pala talagang pag-aralan mo. Kung wala ka rin, kung nag-aaral ka, pagkatas wala yung kaloob sa iyo ng Banal na Espiritu, hindi magagawa ng kapastoran natin yan. Ngayon na ipipicture sa akin lahat ng mga narinig ko noon na nabaliwala, na kinakailangan nga yung pagmamahal natin sa pastor. Ang pastor nga, di ba, kapag may problema tayo, kahit dis-oras ng gabi, tinatawagan natin siya. Samantalang pag siya may kailangan, puro busy tayo. Pastor, pasensya ka na, may trabaho kasi ako. Pastor, ganito. Yung pastor mo pala, kailangan nang idalay na sa hospital. Hindi ka man lang nagtanong, bakit po, pastor? So, dahil Pastor's Appreciation Month po ngayon, may pinapaalala po sa atin ng Panginoon na hindi po para sa sarili natin. Itong buhay natin ito, itong kaloob na gospel ng Panginoon, hindi para sa sarili lang natin. Kaya nga patuloy po tayo mag-aral sa salita ng Diyos. Patuloy po tayo na magtulungan. Magkaisa po tayo sa lahat ng bagay. Katulad po ng nais po ng Panginoon, iisang robe of righteousness at galing lang ito sa Kanya. Hindi po ito invento natin, hindi po ito yung suot natin. Ang lahat ay galing sa Diyos. Talent natin, spiritual gifts natin, o kung ano man ang nagagawa natin, dapat ito ay kaloob lamang ng Diyos. Ito ay galing sa Kanya lahat, hindi yung galing sa atin na magmamalaki pa tayo. Yun lang po. Maraming salamat maging kay Pastor Rick na nagturo sa amin ng matyaga din for how many years na nasa ibang bansa siya na hindi siya nakakalimot. Pag uwi niya dito, yung ministry pa rin niya sa Panginoon ang dala-dala niya. So para sa mga pastor namin, I salute you. Salamat sa Panginoon. Ibinigay niya kayo sa amin. Kayo ni Pastor Rick, kayo ni Pastor Jess, maging si Brother Melly na dapat nga kung hindi nagkaroon ng
pastor na rin sana siya di ba? Pero I would ask na patuloy po nating ipagdasal si Brother Mary na ma-overcome niya na lahat ng obstacle sa buhay niya. And salamat na marami, lalo-lalo sa mga pagkakataon ito na nakakapagbigay kami ng insight, maano rin namin yung may kita rin na nauunawaan din namin yung mga ibinabahagi ni Pastor Jess. Thank you, Pastor Jess. Salamat sa buhay mo, sa Panginoon. Sobrang pasasalamat. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Okay, so Sister Joy, siguro pwede na tayo mag-closing prayer para mag-alas 9 na rin. Yes. Pastor Art, pwede po sa closing prayer po. Yes. Salamat, Pastor Jess, sa buhay niyo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, mapagpalang Ama. Diyos amang nagbibigay ng papala sa libutan ito. Maraming salamat po sa gabi nito, Panginoon, sa iyong banal na salita. Magpapaalala sa amin. Patuloy kang tumatawag at naghahanap para sa iyong kaharian, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, sa araw-araw na aming pananampalataya at buhay, Panginoon. Makasunod kami sa iyo. Malinis namin ang aming mga damit, ang aming mga pag-uugali. Wala kami magagawa, Ama. Kailangan namin ng tulong. Sa iyo nagmumula ang mabubuting bagay. Lahat ng bagay na kailangan namin, Panginoon, upang kami makalakad sa iyong katuwiran at malaman namin ang iyong kalooban sa araw-araw. Palain mo ang bawat isa sa amin. Hindi si Pastor Jess na ginagamit mo upang magpaalala at magturo ng iyong banal na salita. Upang ikalakas, may sagwa, ang aming tamang pananampalataya, Ama. Tulungan mo kami, Panginoon, sa panahon na pinanghihinaan kami. Panahon na hindi kami makasunod o nawawalan kami ng pagkaasa o nagugulimihanan kami. Tulungan mo po kami. Salamat sa banal na Espiritu sa pangalan ng aming Panginoon Kristo na siyang nagtuturo sa amin sa araw-araw. Salamat sa gawain ito, Panginoon. Palain mo ang aming pastor, si Pastor Jess, Sister Joyce, lahat ng kasama namin, Panginoon, na nakaalis na ang lahat ng nakaatin dito, Panginoon. Salamat po sa inyong biyaya at habag. Anumang uri ng palaso ng kaaway ay hindi makapanaig sa amin. Bagkos ang favor mo, divine favor, wisdom, knowledge, and protection, divine provision, divine discernment, Panginoon. Igawad mo sa amin at patnubay ng Espiritu sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless us all. Shalom, shalom. Amen. God God bless you bless all. po. Good night po. God bless. See you next week po. Bye-bye po. God bless po.